sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia. Aklat ng Juan 3:36. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang tamang oras, mga tugang, mga kabanat, ganap na hong alas 7:44 din pagkaga. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera, sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Marhay na aga mga tugang, aldaw po kita ko dyan di Lunes, petsa 21 kan bulan na Oktubre taong 2024 mga kabanat. Mga tugang, mag-iribalang kita digdi sa laugan programang Radyo Banat. Ako si Benji Rivera. And kay Banat sa newsroom, si partner Junil. Sa technical, si Boss Ariel Camarotti. Saka si partner Stephen Fabis, mga tugang. Ngunyan pong aldaw na Lunes, deklarado po mayong laog sa eskwela bago kita maglaog po sa trabaho mga Dabarkads kung anong tamo ng pag-asa para aramon ta po ang update kaning bagyong Christine. Ang Naga City po mga Dabarkads, nagpaluwas na rin po din abiso kasubago po. Binabasa ta, all classes are directed to shift to online synchronous or distance learning starting today. October 21, 2024 until further notice. Kaya ang Camarines Sur man po mga kabana at mga tugang, suspended po ang eskwela maging private man o public school. Yan po ang abiso kan gobyerno Naga City, saka po kan LGU Camarines Sur mga Dabarkads, mga kabanat. Dahil na magparaharapot-hapot pa, kung igwang eskwela o mayo, dahil na po halaton ang mga text messages at ang iba late mag-abot. And sa social media man po, baka di pa po nagkakabarasa kan iba mga tugang, pakisabihin na lang po dito, ang all level po sa Camarines Sur, suspended po ang eskwela. And ang Naga City, iyo man po mga Dabarkads. Ano po? Para sa update po kan weather, nasa linya po si Ma'am Alexis kan Pag-asa DOST. Ma'am, good morning po, si Benji Rivera. Live ka po ngayon sa BBS DWLV Naga City. Ma'am, good morning po. Opo, good morning po, Sir Benji. Ma'am, good morning. Ma-update lang po kami dito sa bagyong si Alexis. Kamusta po? Asa na po itong bagyong ito? Opo, si Bagyong Christine po ay huling Bagyong namataan. Christine pala, sorry. Bagyong Christine. Opo, ginawa niyo po akong bagyo. sorry. Ma'am Alexis. Sorry, Bagyong Christine. Sorry. Okay. Opo, huli po itong namataan si Bagyong Christine sa layong 1,050 kilometers east ng southeastern Luzon. Bali po ang lakas ng hangin niya ay nag-aabot po ng 55 kilometers per hour at ang pagbugso ng hanggang 70 kilometers per hour. Bali po sa ngunyan, nag-iwag itong si Tropical Depression Christine ng west-southwestward sa bilis na 30 kilometers per hour.
So, sa ngayon po may nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 dito sa Catanduanes. Bale, ito kung si Christine ay nahiling na mag-intensify into a tropical storm in the next 12 hours. At sa current forecast niya na movement, ay kung magpapatuloy ito ay maaaring siya ay maglandfall over sa northern Luzon area by Friday. May posibilidad po na nagtaso tayo ng signal dito sa Bicol, ma'am? Ay, opo, malaki po ang chance na taas tayo ng tropical cyclone wind signal dito sa Bicol region, lalo na pag lumapit ito sa may Dirac, Catanduanes, na ina-expect natin ng mga Tuesday po ng umaga. Kamusta po ang dalang ulan ni Christine po, Ma'am Alexis? Opo, bali po dahil nga po lalapit siya dito sa Bicol region, yung mga ulap niya ay yung kaulapan, yung makakapal na ulap ay magdadala ng mga pag-ulan na at least moderate hanggang heavy rainfall dito sa Bicol region na maaaring maramdaman na natin as early as tomorrow morning po. So, inaasahan natin itong si Alexis magdadala ng ulan mga hanggang kailan po? Opo, hanggang habang ito ay tumataas, si Bandong Christine ay inaasahan natin na magpapaulan ito hanggang sa Biyernes po. Okay. So hanggang Friday, mahaba. Opo, kasi pataas po kasi ang kanyang forecast track. So, ngayon po, yung sakop niya at malaki po pati siyang system. So, abisuan ho natin yung mga kababayan natin. Meron daw tayo gale warning, ma'am? Sa ngayon po, wala pa po. Wala pa. Opo. Okay. So, asahan din ho natin, ma'am, na magtataso kayo ng signal sa mga susunod na oras. Opo. Okay. Ma'am, thank you very much. Mabuhay ka. Sige po. Thank you po. Okay. Ma'am Alexis, ginibot ang pagbagyo si Ma'am Alexis. Pambihira ka. Ma'am Alexis ka na Pag-asa, DOST mga tugang. Malinaw po na nadagog nindo hanggang Friday. Baka posibleng hanggang Friday po ang darang uran kanipong si Christine. Nako. Kaya ingat po mga kabanat, si mga may laog po sa trabaho, si may mga laog po sa opisina, si may mga trabaho sa bukid, si may mga dapat pong ayuson na, mas maray po ang pasiguro kita, mas maray po ang pasiguro po mga kabanat, dahil kapag araw kaniye, di mo mapredict ang panahon. Posibleng araw po kani, nagtataga init, nagtataga oran parikoy, pero baka at siya na hapon, magkusog pang uran. Ano po, light to moderate ang expected po kan Pag-asa. Ano po, si mga estudyante, mga chikiting, mayo po kitang eskwela, all level, digdi po sa Naga City, mga Dabarkads, online ang pag-eskwela, all classes are directed to shift to online. Yan, synchronous. Yan po ang synchronous al sabi po kan sa tuyang alkalde kang Naga, para dahil na po mauyo si mga estudyante. Digdi ba po sa Kamsura o Tronco, no classes. Mayo po eskwela o mayo po eskwela sa bilog na province. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Okay, malinaw na yan partner ha. Malinaw yan para sa mga Dabarkads na nagahapot puon pa kasubagong amay, nag-text, nag-PPM kung ano na po ang sitwasyon. Basta bilog pong Camarines Sur, mayo na pong eskwela mga Dabarkads sa mga oras na ini. Benji Rivera, Radyo Banat. Bueno, antes ang mga mainit pang bareta, mga tugang, bayaan din do akong i-discuss ining sa nasyonal. Matapos ko madalan ang press conference ni VP Sara Duterte,
Saro po mga kabanat sa napatunayan ko na day ka palang dapat talaga magtaram kung ikaanggot. Kung ikaanggot, mas maray nang magtrangkilo ka na lang sa gilid, dabarkads. Kung medyo mayo ka maitataram na tama, mas maray na magtrangkilo ka na lang po sa gilid at adalan mo ang sitwasyon at adalan mo kung papaano mo simbagon ang mga akusasyon or mas maray na lang manahimik ka. Katugang kaysa magtaram ka, naaraw po kada kaaging press conference ni VP Sara Duterte, imbis na paluwason niya, magsimbag siya sa mga issue, sa mga budget, sa kwartang day po may paliwanag na nagastos po kan Office of the Vice President. Imbis po na pakalmahon niya ang sitwasyon, mga tugang bilang Vice President, nagipong nonsense para sa ko si sa iya pong paapod na press conference. May mga tinarampa siya duman na dapat na taramon kan sarong opisyal. May saro duman na day ko pinakasuno. Ining pag-apod niya na masiramon ng putulan payo si Presidente BBM. Anday ko pinakasuno duman mga tugang. Ining kakalutod na si lubungan ni Presidente o dating Presidente Ferdinand Marcos. Pakakalot niya na iapon niya ng bangkay sa West Philippine Sea. Sabi ko, garo tama ang sabi kan ibang mga congressman, may pinagdadaanan kay puwan po din na magpa-check up. Kay puwan pong i-psychotest, neurotest, ining si VP Sara. Dahil niya na po sana arugon ang dating presidente na si dating Presidente Rodrigo Duterte na ama niya. Nasaro po nga sa mga negative na tuyaw ki dating Presidente Duterte, yan mga arong kaya na mga tinataram. Maray si Duterte, senior ta, garo, inaagi lang sa joke. Inaagi lang sa pasuba-suba, pero tanom. Pero bilang Vice President Sara Duterte, na bagay sa iya. Dahil siya bagay mag-joke, kung joke man ito, makalos na suba. Kung ito patama sa Presidente, maraot ito. Kung amigo mo man, kaiwal mo, bilang Kristiyano, bilang opisyal kan Pilipinas, pagduwa sa pinakahalangkaw na leader, medyo de po kita kumbinsido arong kito ang maluwas sa iya pong mga tataramon. Kung igwa po sindagday pagkakaintindihan ni Presidente Bongbong Marcos, personal na lang din na. Sa madaling sabi man ngali, si mga pigparasabi niya po dumal. Harayoon man po ngali sa mga kahaputan. Harayoon man po sa mga issue na ipinupukol sa iya. Harayoon man po sa investigasyon. Harayoon po sa sinasabi kan COA na igwa siyang arong kaning kwarta na dahil niya may paliwanag kung sa'y ginastos. Dahil niya man po mga sinimbag duman mga tugang. Kundi, pingsabi niya duman, kung gurano siya kaanggot kay Presidente Bongbong Marcos, na dahil na po nasunod. Dahil na po nasunod si Urulay ninda ni BBM. Hababawon. Mga tugang, ang hinahalat po kan mga kababayan ta, papaano niya si Bagon, papaano niya ipaliwanag si mga ipinupukol sa iyang issue. Iyon na po ito ang pagkakataon. Iyon na po ito ang chance para madangog ka mga Pilipino kung ano ang sa iyang simbag. Ano ang sa iya pong mga plano
duman po sa hinahagad niya pong dagdag na pondo. Pigsa niya sa intelligence fund. Iyon na po ito ang chance para maggian, maliwanagan ang Pilipino na naghahalat sa kasibagan niya. Kaya lang imbis pong makumbinsi niya si mga Pilipino, si mga kababayan lalo pang nadisgalar. Araw po palang kaniyang ugali ni BP. Araw palang kaniyang pang naanggot si Sara, makatakot. Sa ikalakahiling na sa atubangang kang media, sa atubangang kang milyong-milyong Pilipino na nagdadalang kay itong press conference, mataram ka na masiramon putulan nin payuan sa itong presidente? Tama daw po yan. Otron ko, adalan po nindo mga tugang, ako nakakuha akong lesson duman. Pag-anggot ka, mag-observar ka na lang sa gilid, dahil ka maggirong, adalan mo ang sitwasyon kung paano ka magsimba. Pero kung mapaapod ka pang press conference, pinaghandaan mo, iluluwas mo sa imong kaanggutan, at sa imong puot, at sa imong gulo-gulo. Mayo man, anong resulta? Ano pong nagluwas na resulta? Duman sa iyang grad, sa iya pong kaanggutan na pinahiling niya po sa Pilipino. Mayo ka man na pala. Mayo man ako ang kasimbagan ang mga Pilipino. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. Ang oras, mga Dabarkad, 7:59. Nipakaga. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ratsa lang, tama-atsa lang po mga Dabarkads, ano kita, ma-raffle kita kal sa inyo pong mga cellphone, si Sayda Inod, si Ed. Pero may interview si Sai, si Oka. Aday ko na intindihan partner. Halat lang, si Say Inod si Ed. Oka, sabay. BBS Banat Patrol. Boss Oka hat, si Oka ganoon may interview naman eh. Iguamal. Parehas. Sige, inutok ko muna sa Ed Saliba. Ed, good morning. BBS Banat Patrol. Okay, Sir Benji, salamat. Maray na pagkaga sa gabos ng mga paraantabay. Pinagmaharay ta na apudan ang Sipokot Municipal Station. Mapapadabit-tabi ni Sir Benji duma sa nadakop ng mga drugs patapos sarong badil. Makakaulay tatabi Sir Benji si Staff Sergeant Jennifer Bables kan Sipokot MPS. Ma'am, good morning po. Nakalive po kita sa BBS. Naka-anchor po si Sir Benji Rivera. Tungkol po ito ma'am sa nahuli niyong drugs saka yung baril ma'am. Good morning, go ahead then po ma'am. Good morning po. Good morning ma'am po. So, gusto na magdadaw sa inyong programa. Yes ma'am. Okay po. Yung po ma'am na huling drugs. Opo. Ganap na 1:49 po ng madaling araw, October 19, 2024. Isang rumpay na operasyon, isang bypass operation ang naganap sa Kalambangan, Bukod Camarines Sur. Ito ay pinagsanib ng puwersa ng PIU, PPEU, PSPTO, PIU, PDEU, MDU ng Sipokot, headed by Police Major Division BNS. Kamsor, 1st PMSP and 51st RMFP SCIDG Camarines Sur po. Sa pagkikipagtulungan po ng Kilia RO5, isang bypass operation na nagresulta sa matagumpay ng pagkaka-aresto sa isang 50 kulang na anyos na lalaki. Na possession po ang 15 chip-seal transparent na sachet na naglalaman ng puting malakristal na suspected na siya po. 2 silyadong transparent plastic sachet na naglalaman ng bakas na hinihinalang siya po at isang caliber 45 po na may inserted magazine na may 12 pala. So, yun po sir. Mga ilang grams po ma'am yung nahuling drugs ma'am? Ano pa po profiling pa po yung kaso. So, nasa kanin lang pa po yung So, hindi pa po, undetermined pa po yung gramo ng siya po. Pero,
ang nasabi po dito is 15 filled na ecstasy containing suspected siya po. Sir Benji, go ahead na po kung may kahapotan ka po. Ed, thank you very much. May naman kong kaputan, i-follow up na lang din yan. Thank you kay ma'am. Salamat. Okay na po, ma'am. Salamat po, ma'am. So, yan sabi, Sir Benji, ang sa tuya pang dagdag na impormasyon, gikan sa luwas, ako man si Saliba, basta barita, sigurado. BBS Banat Patrol! Okay, babalo sa mo, Ed. Hali po dyan sa PNP Sipukot by pasaway naman, nadakop po sa bypass operation. Natibog kang PNP na kuala ni Badil and drugs. And balikan ko ang linya ni partner, Okay Sminda. Busoka, good morning. Happy birthday! BBS Banat Patrol! Hello. Ayan, okay na. Salamat, Kabinji, maray na pagkaaga. Tamang-tama, Nahilig yaon ko si Paitatong yun na pagkaaga. Ayaw ka dyan kay Vice Mayor. Vice Mayor, Tato Mendoza. Una ko yaw ka pa sa Bila Orta. Painom mo ba ka sa mga kababayan mo dyan sa Mabulo? Garon natapos ka mo, mga alas 5 lang magahon ka sa bago. Kuyan, dawa nag-uuran, yaon ng tao. Kuya, pati, lado-lado, hindi ang grupo kang kababaihan, hindi man ang kalalakihan. Dapat nagkagawad ka sa line-up ni Bustato. Sunod na eleksyon, kabarangay. Anyway, tamang-tama yaon si Paitatong inapagkag. Ipasa ko na tabi, Kabinji, yung Deco ang may lakaw pati yan. Sa pasiring kurikti. Abay tato si Benji Rivera. Hello, good morning, Tabi Benji. Oy, Vice Mayor Tato Mendoza. Good morning po. Hello, Vice. Good morning po. Hello. Hello, Vice. Lag man tabi ning tukbak. Ayon tukbak. Sige na. Halat lang. Okay. Yan. Okay na po. Ayan. Okay na. Okay. Vice. Hello, good morning, Tabi Benji. Vice, good morning. Okay na po. Yeah. Okay. Vice Mayor Tato Mendoza, nadalang ko si interview sa imo ni Congressman Nunoy. Marhay asin totoo sinaging interview sa imo ni Kong Nunoy tabi, Vice. Salamat. Sabi ko, interview ko na ko dyan si Paitato. Saro po naman Paitato sa nadangog ko sa sinabi mo. Halos magagayon si mga kaputan sa imo ni Kong Nunoy and magagayon man po si kasimbag mo na dangog ko naman inutunta ining sa tubig kan ika po direktor dyan po sa MNWD. Ano po? Yeah. Vice, ano sa hiling mo ko dyan talaga ang problema sa tubig po sa Naga City? Inutong ko mo ng tubig. Talaga balik naman po baga sa problema ko dyan, Tabi, Pai. Inot kaya, siyempre ang tubig, supply and demand yan. Habang nagdadakol ang tao, nagdadakol ang mga subdivision, siyempre madakol ang konsumo. Ngunyan, dahil ninda na sustain itong supply. Kami kaya katokang panahon pag may nag-a-apply ng mga application na subdivision, igagadan mo yan ng donasyon na lote para tugdukan ng pumping station. Ang itong mga bagong harong wala. Dahil makapiktar duman sa dati ng igwan tubig. Ano sa naman yan kaya? Pero dahil nanda na asikaso yan, siguro for whatever reason, dahil nanda inobligar si mga developer, siyempre ang developer, pag dahil mo yung pig, agada ng garotong tabag na pwedeng maitaon nanda, abo man yan maggasto. Kaya iyan siguro sinangyari. O baka baka nagtao man dahil na tapatama si dapat kaaganan din water pump. Baka nag-donate man din lang sinabi. Ikaw sabi kaya palo ako. Habang nagpapaliwanag ka po kaya nagmalikot ng isipan ko, alangan ba lang developer? Siyempre, gusto naman lang guyan pa, Vice. Tama yun. Basta ikabaga, sabi mo doon sa interview sa imo, kamong mga negosyante, habo din doon din maribok,
habo din do kung pwede. Dapat maasinsadong lugar na ang apektado kang apekto kayo ng negosyo. Tama. Kaya magsasabi mo, kung kamo mga negosyante ang hapoton, mas gusto nindo asinsado, progresibo lugar, taday magkamo makakapalawak, na iban masa indo barakal, baralog sa negosyo nindo, pobre ang banwaan, syudad. Tama. Kung seryosan konstituyente, anong ninegosyon mo dyan? Sabi ko, si Paitato talaga madulong. Di ka lang po Paitato laong pagiging announcer, mawawaran kaming trabaho. Arayo man nga, Benji, kainot sa boses pa lang, disqualified na. Yan ang mga gusto ming boses, mga bedroom boys. Ay, saro po sa nahiling ko na dagong ko naman, Vice, itong magayon mong sinabi na ang sarong Vice Mayor ang dapat repasuhon ang mga ordinansa. Dahil namang para giributa, igwala kitang mga existing magagayon na ordinansa sa laga. Dapat lang i-implement, i-amend. Lalong-lalo na po, Vice, ining mga negosyante, mga sidewalk vendor, kung pasarain na talaga sinda, anong gigibon kan syudad dyan sa, na may ordinansa po, pakipaliwanag daw po ulit na, Vice. Aram mo, ito bagang inot ang ordinansa na ito bagang bawal sa mga sidewalk. Pero, dapat, pag-iisipan nito, saan ninda ilalaag? Ayan, taday mo man pwedeng alian man ng negosyo, itong gustong mag-negosyo. Dapat nga encourage na yan na dapat ang mga tao mag-asenso. Pero bako manduman sa sistema na si dati na lugod na may mga negosyo na apektaran man ninda. Tama, correct. Otherwise, may yung asensong nangyayari dyan. Sabi ko nga ni Benji, ito, para umaw si Titi Lenny na hali siya sursugon, na magayon ng sursugon, mayroong traffic, mayroong mga sidewalk vendor, nagngingirit-ngirit nga ko. Sabi ko, ito bagang garubaga itong sports arena duman sa sursugon, kung nakadumang ka na, ito bagang garuruman na design. Naputol. Paki-apod. Okay, sige. Sige po, go ahead po. Okay, go ahead po, Vice. Tapos, sabi ko, magayon nun, kadakol turista, kadakol tao. Kakaiba disenyo. Kakaiba. Pero niya ko, kung digdiyo niya ko yan sa naga, sigurado niya ko, itong palibot ka to, paano na rin para tindahan. Correct. Tama. Iyo. Pero duman mayo, naisaro, mayo ko nahiling. Gusto sabihin, nadidisiplina ninda ang mga tao. Ngayon duman, pag na-arrest ako mayong mga trimobile na mga highway, pati mga parapadyak, mayo. Okay. Kada kanto may mga may mga PSO na nagbabarantay, nagamanukan traffic. Iyo po. Sabi ko, anong giniribo niya ako duman sa mga trimobile? Binaraguhanan ng mga negosyo. Itong mga garuing plaza ninda duman sa Sursugon na. Yaong sa gilid kan dagat. Wow. Kung digdi sa naga, iyan yung plaza ko. Na kakanan, mga ano. Iyon ang pigtaraan ng mga anak buhay, si mga para-trimobile, mga para-padyak. Di urog mama, si mga tao. Iyan ang gusto ko sabihin na pag-iisipan. Bakutong basta sa namo babawalan, makaman alternative na itatao. Iyo po, tama. Saro po bagangali, Vice, sa obserbasyon ko, hindi bagang may mga pwesto sa laga sa sentro. Duman nakapweristo ang mga sidewalk vendor. Ano po? Dahil na makapark si mga customer. Iyo po baga si mga may autong mga customer, dahil naman makapark na, may mga paratinda na. So, apektadong negosyo. Totoo po yan. Kasi dating may mga legitimate na negosyo, apektado. Correct, totoo yan. May mga dentista mga dyan, may mga clinic, siyempre mga kadaklan po kayo mga parokyano, may auto, may motor. Paano ka pa man makapark na? May karita na, may mga nagtitinda na. Iyo po baga. Kaya medyo masakit na. Saro po yan mga sa ordinansa dapat na maripaso po tabi Vice, digdi po sa Naga City.
tama talaga yan. Alam mo nga kami kung sakali, swerte kita. Ako ang iaano ko dyan, gumibo talaga ng sarong lugar na mahiwas na may parkingan. Duman irilipat ini yung mga sidewalk vendors. Ang simbag naman dyan ka mga sidewalk vendors. Mamang kaya ngayon tao dumampa naman nga kaming mabakal. Kaya, pero nagigibuhan tabi yan ng sistema, ng paraan. Iyo po. Maggibo ka duman ng mga activity na pirming matao duman. Pag nabuhay na yan, natuod na ang mga tao dyan mabakal. Iliwa mo aragawa naman yan dyan. Totoo yan. Totoo yan. Kung mayo po kayo baga vice nag-iino to, baga kayo dyan sa imo example sa imong implaza, diversion. Sisige ba dyan ang mga nightlife ngayon sa magsaysay? Tama. Iyo po baga vice. Pero ngunyan, baliktad na ang tao yao na dyan, nasa magsaysay. May nagbukas naman galing balyo sa balyo. Iyo po baga. Kaya, minsan kayo talaga, dapat talaga manginutang ka, Vice, Tato. Dapat talaga ikaw maging leader para arugan kang iba. So, everybody, na magkakaigwa po ng pagkakataon, chance na magkanegosyo tabi, Vice. Tama. Aramanin na yan Kasi tayo, arugan ay kaniyong bagan nakaaging pinya-plan siya, nag-ibusin na ng aktibidades sa may bago baganindan hospital sa Balatat. Opo. Arap sa naman yan ngayon. Gibuhan mo ning aktibidad na tangan tao, yaon dyan. Di kapos pa ganin nagtitinda, kinauugma. Yung man lang yan. Pero kung basta sasabihin mo, bawal ka mo dito sa laog, masahin kami. Pag linagan mo maning sa lugar na dungan sa tama man siguro tamahiwas, man ngayon tao dyan. Iyo po. Iyo po. Pero kung gigibuhan mo ng activity yan, pirming matao, aragawan yan dyan. Iyo po. Saro po, baga Tato, Vice Dumal sa nadangog ko sa interview sa imo ni Kung Lunoy Magtuto. Itong na-mention mo duman, sunod ko itong na-mention mo duman na dapat talaga pakusugol kan syudad ang scholarship. Ay yung pagpapa-eskwela sa mga kapuspalan. Totoo, may napagbibigyan talaga, may napapabura na iba. Pero sa hiling mo po, Vice, kulang ang scholarship program sa Naga City? Kulang sa estudyanteng napapaboran. Ako, kadto kaya, last election pa, pigpakwenta ko na yan. Ang scholarship program kan Naga sa budget, nasa 150 million. Ganyan. Ang estudyante tang college, digdiyo sa Naga, pero kumang kadto, mga nasa 19,000 students. College yan college. Opo. Ang high school, elementary, dati na yan libre sa public school ini na lang college. Ngayon dyan sa 19,000 na yan, kabali pa dyan, si mga akit kang iriigwahod. Tapos kadakul pa dyan, bako man taga-Naga. So, more or less, sabihin ta na baga ngayon, 15,000 ang estudyante. Ang mga taga-Nagang itong, na mga medyo, dahil kaya talagang magpa-eskwelang, grabe talagang gastos. 35,000 man lang bagayang per semester. I-divide mo sa 150 ang mga 15 million. Napapa-eskwela yan. Correct. Dapat naka-adal na. Dahil man kinakaya pong mga honor student yan. Kaya pumasar lang. Tama na yan. Kung sabihin mo scholar, tira na naman lang yan dyan ang makaka-eskwela kung kaipuhan mga honor yan, honor student. Ang dahil punta nga rin tabangan, talaga itong medyo kapos, saka medyo bakuman itong patal, pero nakakapasan. Saro kaya... Pag dahil mo talaga kaya napaadal yan, Benji, yung mga aking yan, sinasabi ko
kung anong buhay ninda mo niyan kasi mga magura. Iyo man ang magiging buhay kaya pagka sila nakapatapos ng ating baka kayo mas maglala pa, imbis na mag-angat pa, mag-asak pa ta. Siyempre, maragom yan, maaraki yan. Eh, kung talagang dahil ka baka usad pataas, baka pababa patabi, apay, Vice. Tama. Panakul ko kaya pending nahiling ganyan eh. Saro lang aki nga ni ang napatapos. Pero pagka-graduar, nakakuha ang trabaho. Maray na trabaho sa abroad. Pag ano na siya duman, siya naman ang nagpaadal duman sa mga tugang niya. Iyo po. Kaya yung programang yan, ako mas gusto ko yan kaysa kantong mga livelihood na itataraw, kakarapitalan, mayo man yan na kabayat, pero nagiging dole out lang. Iyo, tama. Mas maray na digdi kita, dagdagan ang pondo, dagdagan ang scholarship sa nagatabi apay, Tato, Vice, lalong-lalo na si Bacaralids, ano? Yeah. Yung dapat yan ang college. Iyo po. Saro po sa mga gusto kong ihapot sa imo, Vice, ito bagang pag sasangguni ang panglunsod baga kaya ang nangyayari pag may maimbestiga, maliligis sinda, pupunduhon. Pag may mga issue, pirit na tatahuban. Vice, pag ika po langgana, Vice Mayor Kansyudad, ano ang saro yan sa aram ko gusto mong baguhon? Paano mo po yan mababago tabi, Tato, Vice? Ining aram kayo na sistema. Aram mo, ang primero isipon da, ano ba ang root cause kaya? Ang root cause kaya Benji, iyon na yan tong ubos kong ubos. Iyan. Aram mo kung talagang sararo na sinda naman sa sanggunian. Ay talagang araw kaya nang mangyayari. Kaya maski ang Tato Mendoza ay yung Vice Mayor dyan, siyempre pag pinagkasararuan ka kang mga kagawan, Mayo. baka man dyan magigibo. Tama. Kaya ang solusyon dyan, yaon sa mga taga-naga, dahil ka mo mag-ubos kung ubos. Dahil yan kaya, yung ubos kung ubos nindang yan, sabi nga na kasi iba ko mga amigo, pero kaya ngayon mga fraternity na yan dyan. Talaga ngayon, ang brotherhood ngayon dyan, talaga hindi mo na ngayon mababakli. Kaya ang solusyon dyan, laganing ibang mga kagawan na pakumanindang kalaban, pero dahil ninda pwedeng sabihin na kakampi na nindang purwede. Iyo po. Yan ang solusyon dyan. Dapat mahali pala ng all for one, one for all. Yan. dapat kaaganan tang iba. Ay, iyo tama. Iwan talaga lang yan ang solusyon dyan. Dahil mo mag-ubos kung ubos. Yan. Tama. Last question po, Vice Tato. Ini pang kamusta ang ano ni Dugo dyan? Kamo aram ko permi kamong nag-uulay ni BP Lady. Gulp si BP Lady baga mayo matulak kabigid kung si magdulok sa iya amigo gabos amigo. Ika po kamusta ang iba-iba ni Dugo dyan ni BP Lady po? Tabi pay Tato Vice. Nagkakahilingan lang kami sa mga okasyon, pero dahil kami ngayon nagkakapag-ulay busy na kami pareho sa pagkampanya. And aram ko man siyempre, ang pagkakampanya niya si Kung Gabi, yung Vice Mayor niya. Pero, ngirit nga nito kang nagkahilingan kami sa sarong okasyon. Ay, duman sa birthday ni Tam na Enrile, sabi niya sa kuya, ay gusong nga ngayon ba di maglibot? Sa bot-bot ko man, siyempre gusto kitang manggana. Masakit magagawa na, lalo na kung dahil ka mapigin doon sa dilinis. Kaya dapat bawiun sa pagligos. Paano ba kitang pinikibuhon dyan? Dakulang challenge pwede sa mo, Vice, na makakalaban mo, congressman, incumbent, no? Iyo po ba gano'n kamalaka din napapalaban, Mayor? Tama ka dyan. Si Lady, magkalaban, bakbakan Vice Mayor.
Okay na yan. Pwerte love day, sa totoo lang, Vice, pwerte bakbakan, pwerte abangan kan mga taga-naga, at si Lady baga, di ka man kinukonsider na kalaban ni Lady. Iyo po baga, may ka magkinakos sa amigo, bistado. Bako ka man presumido kan sarong-arong dyan na di man imbitado sa COC filing, yaon. Ikaw baga, yaw ka lang sa gilid, nag-istudyar, nag-iisip-isip, yung baga. Pero itong mga di man imbitado sa filing kan COC, yaon, gano'n makanusman, ano? Dawa nga rin sa mga okasyon tabi, Benji. Hindi ko mapigala na pwede ba na ako magtukaw naman sa table din datay ko. Pero hindi ko pigigibo yan. Abo pong ilaag sa alanganin si Lady. Although yung man siguro problema yan. Pero mas maray na ito, ano lang. Lang kita. Sa gilid-gilid lang kita. Kaduan sa gilid-gilid, basta ako nakukuha ang boto duman eh. Saka bakubal sa pag-ano, baka daw, baga si Say, baka daw itong ugaling presumido, araw mo kayo po, Vice? Yung presumido kaya di, garo nga kung sa magbata, di pa kaya sila sagot, sabi, bangkun na sila. Ano po, Vice? Anyway, Pai, salamat sa oras. Vice Mayor Tato Mendoza, sir. Salamat po. Thank you. Salamat tayo, Benji. Salamat naman. Thank you. Ayan. Kalakotang na ako ang issue. Dahil sa kasunod ko si mga simbag ni Pai Tato, madulong talaga. Madulong talaga, Boss Uka. Pigparadangog ko sa interview sa iya ni Kong Nunoy Magtuto. Daw niya nga si Nunoy Magtuto sa mga palatika. Ayun, dapat nga pala sa sunod na programa si Pai Tato naman na maghapot kinunoy Magtuto. Dahil pala maglaog sa radyo. Ay, dahil maglaog sa radyo. Madunungon mag-analysis. Ay, madunungon sa pag-analysis si Pai Tato. Daog kita ka ni, ano? Ay, sa analysis, tumula ko dyan. Pag ininag-analyze, nagkakatuto talaga. Pag ininag-sideline bilang announcer, mati na, nakita yung trabaho? One time nga nag-analyze ini. One time nga nag-analyze ini. Kung iba ka mananggad, nangyari pag ka mananggad si Ping-analyze mo. Saka, yan kaya ka na ngayas ako. Sa experience kaya buso ka, sa experience. Bako yung perming happy moment, iguang dull moment. Dahil ka makakatara buso ka kung dahil mo yung lagihan. Yan ang the best, buso ka. Totoo yan. Dahil ka makakatara. Ito bagang, sabi niya, itong strategy niya kang pagbugta kang Implaza. Kaya pala niya ako talagang tinataong Implaza, magbugta ka ngayong activity. Kaya ngayong taon, ngunyan pa ka, may papatao na dyan sa Implaza hanggang Banggi. Saka na-realize ko talaga, Boss Uka, mas maray talagang ibuto ang mga negosyante. Ang mga negosyanteng naglalaog sa politika. Ang negosyo, partner, na ka matugot na malugi ang negosyo mo. Kaya dahi ka dapat, kung di ka naging alkalde, vice mayor, congressman, dahi ka matugot na distrito mo, syudad mo, na maruro. Iyo po, arap kayo ng ugali ka ng mga negosyante. Kaya sabi ko, maray pa lang talaga na ang makalaog sa politika, si may mga background sa negosyo, may mga background. Kundi si mga bistadong negosyante, pare ko. Bako itong nagtagawad, nag-mayor, nag-vice nagpayaman sa... dating mayayaman, Magtuto, Mendoza, ayun ba nga? Ay, pambira. Dapat taro kayo ng mga tao ang ilag dyan sa... Halawig ang experience, pinag-adalan ang... negosyante ka, Boss Uka, ang sa imong number one ay isipon, paano mo mapadakula, mapasinsual sa imong negosyo? Yan. Halimbawa, ikaw mayor, halimbawa, nag-mayor ka, sige, maparalaog ninyo sa inumang ko, restaurant ko, mga negosyo ko, kan mga aki ko, kan mga, yung mga kung bagsak ang ang pagkabuhay sa syudad. Tama yan. Ayun mga, kasi naadalan mo sa pagiging negosyante, pwede mong ma-adapt sa pwede mong daron sa pagiging mong alkalde. Ang pagiging public service, pwedeng mai-adapt sa pagiging public service. Ini yung inadalan niya. Kaya,
grabe pala ng pag-adal yung ginito dyan sa Implaza na yan, na gusto niyang i-apply para sa mga negosyante rin sa saralip ng mga negosyante rin sa Ciudad Dinagat, na dahil man maka-apekto sa mga negosyante, kundi magkaigwa ng negosyo na para duman lang sa sainda na para rehasan laban. So yan na tabi kami, thank you very much kay Tato, Vice Mayor Tato Mendoza na kulay itong ginapag-agabalik sa'yo. Okay, babalos sa'yo mo, Parikoy, Oka Ismenda. BBS Banat Patrol. Kay Banan si Pai, Vice Mayor Tato Mendoza Makatugang. Sa totoo lang, Domingo, paring Stephen, Sunday, pagising ko, naka-schedule na ako. At sabi ko, Domingo, habang nag-exercise ka, nag-air stretching ka, dangugong ko muna si Pai Tato sa interview. Ano po? Ay bago pala, pigdangog ko si interview kay Pai Tato ni Kong Nunoy duman sa programa niya. Ito ang marhay asin totoo. Marhay asin totoo. Ini kayang si Mayor Nelson Ligacion, narireparo ko po mga tugang, garo na may personal, napipikon, and garo na iirita. Iritado siya kunyan, si Nelson, si Mayor. Ultimong mga tarpaulin, ultimong mga harababaw na issue, iyo ang pigpaparapatulan mo yan ni Mayor Nelson. Yan po, saro yan sa nahihiling ko, na iritado ka, talagang may kagkasiguran sa imong diskarte. Si Nunoy Magtuto, chillax lang. Ngayang haralion mo yung tarpaulin dyan sa tricycle na yan, dahil man yan ikakagkan mga tricycle driver kung habo linda. Ay, di mo ngayon kung kabitan kayan Sir Nunoy, ako ngaya, supporter niya akong delegasyon. Nagpakaag, di supporter ni Nunoy Magtuto, dahil mo po dapat pagbutan. Dawa pa yan sabi untang batas, lay, ordinansa na pigpaparasabi ni Mayor. Maluwas po kaya kay Mayor na anggut ka, napipikong ka, bayai lang. Tatatawa ba ng tao? Hinoon mo ngayon si Nunoy Magtuto, bawal ngayon magkabit dyan. Si Mayor ngayon, mga sa mga waiting shed, kadakol mga tarpaulin si Mayor Nelson Ligacion sa mga waiting shed di sa Naga City. Kaya sabi ko, pabira si Mayor. Ultimo mga tarpaulin ka sa iyang kalaban, iyong pigpaparainitan. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Oras, eksakto na pong alas 8:30 mga Dabarkads. Mabuelta ang programa. Standby. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Oras na mga Dabarkads, mga kabanat, ganap na hong alas 8, partner? 8:36. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Oy, 8:36 na po ni pagkaga, bangon gising na si mga nag-aabang dyan in cellphone. Bunot muna kita kaning maswerteng manggaganang unyan na Lunes, digdi po sa Radyo Banat. Ini pong paselpon kang Team Welcome Sur, hatod po ni Governor Luigi Villapuerte sa kanhi Congressman El Rey. Pakikuali na po mga kabanat at sa inyo pong mga pocket calendar, and paki-like, share, follow na po ang Radyo Banat sa Facebook page. Para mahiling ko po kung sisay ang nagdadalan, nagsishare ka sa itong programa. Saro po yan sa mga pwede, halagaw ang chance na manggala po din Android phone mga Dabarkads. Po? Paki-get na, pakikuha na po ang sa inyong pocket calendar mga tugang, o yan na po ang first draw. O yan po, pocket calendar number LV 111948. Congrats, Dabarkads! Kabanat! Claim mo na po sa imong cellphone digdi sa Bicol Broadcasting System 730 to 9.
digdi po sa programang Radyo Banat, halatun takalo po. Utro ko lang po, ini pong pocket calendar holder LV 111948. Congrats, Dabarkads! Bon Chamsur para sa to, kaforteng Chamsur. At yan, mabunot pa kita mga tugang, tanaka-standby lang sa tuyang mga banat patrol. I-standby lang, talima na naman po, 5 mga masiswerteng manggagana ng Android phone. Digdi po sa programang Radyo Banat. I-ready lang po nito mga pocket calendar na Gob, El Rey, Congressman Luigi, para po manggana ka ring gayong-gayo na partner na cellphone. Ang totoo kaso rin to weekend, Saturday, diyan kami ni Mrs. sa Sarong Mall sa diversion. May pigbakal si wifey, aram mo naman si Tito Benji, taga-bit-bit, taga-halat, taga-bayad, kan mga binabakal, kan mga agum. Si Cam Benji Rivera. Taga-bit-bit kan binabakal ni Mrs. So, ang nangyari, nagtaga-hiling-hiling si Tito Benji partner, nagtaga-hiling-hiling sa mga cellphone. Dahil ko ng cellphone na ni partner, ay pabira, medyo pricey. Medyo may presyo. Ini pong cellphone na pinapanaw kan Team 1. Ano po? Apat ang camera, halangkaw ang mga specs. Kaya pabihira. Saro po sa mga magayon na gadget ko dyan. Ano po? Kaya ready lang po nindo ang pocket calendar na Gob Luigi at baka mali nindo, chance na po nindo magkaigwa ng brand new cellphone. At yan, mabulot na naman kita kung ano ko lang ang linya ni Mikey. Mikey, good morning! PBS Banat Patrol! Partner, good morning. Good morning sa itong mga karadyo Banat. Labi ay na pagpapasalamat kan sa itong mga kababayan di sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur. Sa provincial government, sa pamamayo ni Governor Luigi Villaparte, maging sa opisina ni 2nd District Congressman Elry Villaparte, matapos na ipadarakasun na sa barangay Kankaranan, Tabi, Patnapenji, and medical van kung sa inlampas 500 ng mga taga-barangay Kankaranan ang nakinabang dumaan sa libreng check-up, libreng laboratory, arugan ECG, X-ray, maging CBC. Apera kan mga laboratory destiny, igwapa ni pinagpanao ng mga libreng mga bulong, vitamins para sa mga lolo at mga lola, maging sito mga nagbe-maintenance. Apera kang barangay Kankaranan, itiga supulman kan sa itong Governor Luigi Villaparte ang mga medical backpackers iti sa barangay mi sa Dalpaon kung sa inlagpas 300 na mga kababarangay ko ang nakinabang. Baka perang balik na dyan si Gob Luigi Tabi sa Pasakaw. Sa itanong mabilang na. Oy, sa mga bako ng sekreto, Ini sa dapat ginigibo kan mga kandidato. Ang binabalik-balikan lang lugar, barangay. Pare ko Samantalang sarong nga dyan na malaban, dahil pa lamang lakas dyan di sarong bisis. Sige daw. Anong ilalaban mo? Oo. Ang mga Villaparte talagang binabara-barangay kami. Pabihira. Kumbaga sa bubumbahong ka, tumbado lang kalaban. Tapos sabi sila sabi mo, apera kan 100, kulang-kulang 100 million pesos na ipigpanaong mga scholarship. Nagkondusyon na naman iti sa Banuan kan Pasakaw. Sarok na naman assessment para sa education assistance kan mga taga-Pasakaw. Nahilig mo na yan? Iba sa tuyang provincial government magpadangat Kaya pakiulay tabay sa publiko, ako na mismo makikiulay. Isipon po nindo si mga kung si say naggiribo, si say pa makakagibo, si say nagtabang, si say pa makakatabang. Iyan po ang pighihiling kan sarong normal na kababayan ta botante. Maara mo ba, may eleksyon na naman, gulping matuga, gulping masulpot, gulping mangraraot, pero di na po kamo magpadara dyan mga tugang. Paulit-ulit kada na lang eleksyon, may mga reforma, may mga pagbabago. Anong gusto nilang pagbabago?
Yung mga Mike, sabi nga ni Ken sa kuyang idol Bading Sinyar, si dati sana. Si dati salang programa, si dating ginigibo, dagdagan si Scholar, dagdagan ang pondo, tapos ang problema. Yung mga Mike, simple yung salaman lang politika. Mike, may pondo ang probinsya, may ira ang Camarines Sur, may pondo po ang probinsya. Tao sa tao, tapos simple yung salaman lang Mike ang politika. Ay, mga Mike, ay kung may mga pasikot-sikot pang pagbabago, ay mayo, Mike, magiging masalimuot, magiging komplikado. Mike, komplikado. Simple yung mga. May pondo, may ira ang Camarines Sur, ang probinsya. I-budget, edukasyon, infra, livelihood. Simple yung mga Mike. Bako mga Mike, yan po, depende po kaya yan sa initiative, sa isip, kal gobernador. Tako lang pag-iisip mo, Mike, edukasyon sa laman lang, tawanan mo na lang yung tig-asarang rimong estudyante, tapos, dahil ka lang magpagibo ng dahil ka lang magpagibo ng community college, dahil ka lang magtawag scholarship, tarawanin na lang sa ragribo. Ay, sala. Sala yan, Mike. Pero kung ikaw gobernador, ikaw madara. Ikaw ma-initiate. Kaganatang tinampo dyan, may mga eskwelahan dyan, pakalsada natin yan. Maglagay tayo ng community college sa lugar na yan kasi maraming mga hindi nakakapag-aral sa lugar na yan. Yung mga Mike. Totoo. Pambira. Kaya lang igwaman mga taong pagbabago. Anong babagohon? Mike, anong babagohon? Anong pagbabago? Ayun ang gusto kong madamong digdiki. Bungsunog. Digdi sa mga nagsasabing reforma. Anong reforma? Mike. Anong dati? Anong specific? Dahil ka pangali na ka dyan sa lugar na pigdadyan lang ka sa itong gobernador. Ano man. Dahil ka pangali gano'n nakapalugaw dyan sa lugar na yan. Yan lang sa doon yan, dahil lang may bagyo lang kay Kitan kaya na-postpone si gigibuhon dyan na pre-assessment. Kundi ako napapasala, 440 panibago na nakasalang para duman sa educational assistance para naman sa mga taga San Fernando. Dahiling mo na yan. Kasod digdi sa Pasakaw nadagos itong pre-assessment, gatos-gatos man tabi partner lampas sa 200 na mga taga Pasakaw nakaubay duman sa educational assistance kan Kapitolyo Provincial and diyan sa San Fernando mas dakon sa inda ang nag-apply. So, araw kani karahay ang mga programa nang ngunyan ini-enjoy kan sa itong mga estudyante dahil mati kan sa itong padangat, tanag Governor Luigi Villaperte, ang pangangaipo kan sa itong mga kamagurangan, lalo na kan si mga estudyante na nagkaklase sa college, sabi Partner Benji, and magidumon sa senior high school, kay Bahan. Kaya iguanin mga araw kani yung mga programa. Kaya mga magurang talagang ugma sa mga programa na ipinag-implementar. Gabos na sana ang mga programa na pwedeng i-enjoy kan sa itong mga kababayan sa Camarines Sur na itatao. Nagtaon din mga baruto. Pagsira. Nagtaong padyak. Mga Mike. Hapotog ko, si mga nagsasabing reforma, anong naitaon din do? Yung mga Mike, simple lang. Nagtaong padyak, nagtaong ito mga bangka, itong ginagamit kan sa tuyang mga parasira. Itong mga fiber na baruto. Sige daw. Nagtaong livelihood program sa mga misis. Sa mga estudyante, scholar. Ano pa man pagbabago gusto nila? Mike. Mga paraoma, dakol. Sa mga paraoma, dakol na mga... Ang sabi ka mga paraoma, mahal na fertilizer. Nagtaong fertilizer ang Kapitolyo. Yes. Ayun mga Mike. Mahal gaya ang barato gaya ang bakal sa bukan na anong apunig ni Mike Paroy. Tinawa na bagang assistants kan Kapitolyo. Yes. Ano ba ng mga farm machinery sa kitao duman sa mga farmers cooperative. Correct. Mga may hilang. Tinawa lang nagpagibo kita hospital. Dahil lang kamo tinawa ng paracetamol, dahil lang kamo picture temperature sa mga klinik, kundi tinarawa lang kamong bulong. Ayun ba Mike? Anong pagbabago dyan? Nabanggitan mo, burial assistance. Sa kasubot, kaulay ko si Ate Rosel Recreo dyan sa
District Office ni Congressman El Revillaparte. Katakot-dakot ng mga nasa servisyohan, diyan sa opisina. Kan sa itong Congressman El Revillaparte. Correct. Buringal, medical, katakol. Sa mga piga, sabi sa Kuya Kasugma, na Rosel, diyan sa opisina ni Congressman El Rey sa Banuan, Candiman, sabi ko. Grabe so, lamos na programa at yung proyekto ang sa itong mga kababayan sa probinsya ni Camarines Sur. Dahil yan sa marin na kaisipan kang sa itong Congressman El Rey Villaparte at ni Governor Luigi Villaparte. Pero partner, yan ang... Hoy, bago ka mag-exit partner, yaw ka sa pasakaw? Mike, naputol. Naputol si Mike. Kamusta ang panahon dyan, Mike? Kamusta ang weather dyan? Darakulang alon. May biyahe pa. Para duman sa mga naghahapot mga dabarkans, mabiyahing sa dagat, pamasbate, mga pabisaya, mga dabarkans, kamusta daw? Pabihira. Mabalo sa mo, Mikey! BBS Banat Patrol! O yan na naman, raffle naman kita, second ball! Digdi na po kamo sa programang Radyo Banat, digdi po nag-uuran ng cellphone. Dahil lang po digdi nag-uuran ng batikos, pati cellphone, pinapauran mi po digdi. Mga taga MNWD, good morning, bareta ko. Lalo nang nagkusog dyan si monitor kan MNWD po, bakbakan ta si manager. Pabira man niya, lalo nang nagkusog dyan si monitor sa MNWD, kan bakbakan ta si manager, tarat. Bishay! Nakaulay ko si Dabarkans ko dyan sa Metro Naga Water District. Sabi niya, Boss Idol, pogi, pati siya punsa ko kan Sabado. Sabi ko, sa totoo lang, di ko po masyado bistado. Sabi ko, Boss, good morning. Para dagong mo ngayon ko, sir. Taka, dyan ko sa, maurag ngayon mo sa programa mo. Sabi ko, Daiman, pambira. Mas maurag sa ko si Kamalang. Dahil ngayon, boss, mas malupit ka. Sabi ko, iyo, anong pangaran mo? Pigsabi sa ko si pangaran. Taga Bilaor, partner. Tatrabaho sa MNWD. Sabi ko, ano, boss, ang sa imong, bation mo ngayon, boss, ang MNWD. Sabi ko, poon nga kabakbakan mo si manager. Gulpi ka na kayo para dangog mga taga MNWD. Sabi ko may kagutan ka kay manager mo dahil boss. Totoo kaya sinasabi mo, Sir Benji. Thank you duman sa amigo ko. Bago kong na-discovering para dangog. Bakbakan ta na ang bus dyan sa MNWD. Lalong nagkusog na po ang monitor dyan. Thank you! O yan na, second draw kan Radyo Banat pa-cellphone. Pa-cellphone po kan Team Welcome Sur Makatugang. Kung na po ang sa idong pocket calendar, tasayang man po kaning cellphone na niyo. Ay pambihira ka dakol-dakol. Pigpaparabit-bit lang ni Tito Benji. Pambihira. LRV 060833. Pocket calendars LRV 060833. Congrats! Labon-labon tala ni Busaye. Pangtulo, third ball. Kanina din daw mga pocket calendar din doon. Baka ka muna ni. Baka ka muna ang the one. Good morning, Idol Sir Benji. Nagdadagog po kami sa iyong programa 91.1 91.9 FM Naga, The DJ. Bagay mag-musical program. May ay kami. Pangtulo! Pangtulo pang-apat. Ribong lalugod ko. Sige, pangtulo. Third ball. Third ball mga Dabarkads is LV. Alat lang. Tamay lang gaapod. Ay, hindi ka po magparaapod.
Ayan nga po, LV103002. Congrats! Pangtulo po ini ha. Pangtulo po ini raffle. Di pabira nagpaparluya ini mga paradawag na pare koy. LV103002. Kung ano yun na po ang cellphone mo ni Damarkans. Maswerte Jamsur. O pang-apat, nako naman, nasa mood si Tito Benji. Pang-apat, raffle draw. Kung ano na po nindo ang cellphone nindo ha. Sa aga, 7:30 to 9. Si mga nanggala po ko niyan, sa aga, halato ko po kamo. 7:30 to 9, digdi po sa BBS, Basilica Drive, Balatas Road, Naga City. G, good AM, Garo Sanayan, Sorsogon Sports Arena. Ano ta kaya kan Sorsogon City ang ano ni? Mas asenso sa liderato. G, good AM, Garo Sanayan, Sorsogon Sports Arena. Ano ta kaya kan Sorsogon City ang Naga City dai? Ano tabayo kaya ng Naga? Ay, may tama ka, boss. Ang Kamsur po baga, may Kapuerte Sports Center, may Sports Academy, may Kapuerte Scholars. Ano ang Naga Tamayo? Ay, may tama ining nag-text, amigo. Tama man bagaw. Ang Sorsogon yan, gayon-gayon na po kang Coliseum. Ano tanayan na kaya kang Naga? Ay, Josamal, pasok! Si Kabalang po ang masimbang kaya bako po si Tito Benji. O Jo, ano daat Jo ang Naga City tama yung arungkan na Coliseum sa Sorsogon? Hindi kaya pala din nagsisimbang. Taka punta Kabalang. Dapat pala napunta din di Tagurilya. Tag Kabalang magasadit. Parang Stephen, di ba Kabalang maliit? Kaya pala din nagigirong tabako mas Bishet. O Gorilla, sagot. Ano da ang Naga City tama yung arong kang Coliseum sa Sorsogon City? Ay, maray kami dito. Tigwa kaming Kapuerte Complex. Tigwa kaming Sports Academy. Ang Naga, ano? Mayor! Ipagparatumi ang tarpulin ni Nunoy Magtuto. Pagpaparatumi kaya kani ang tarpulin ni Nunoy Magtuto. Hindi ka man inaano kang tarpulin. Kaya mo sa naman lang tarpulin. Sabihan mo Kabalang, Jo. Ano Jo? Taping paparabalatan mo si El Rey. Saka si Luigi. Bako man yan, Jo. Ang kalaban ta. Ang kalaban ko, Jo, si Nunoy Magtuto. Yung Jo, tabi ang bakbakan mo. Ano man taping paparabakbakan mo? Si El Rey, si Pamplona, si Libmanan, si Luigi. Pero medyo nakakarisala ko sa imo. Ano baga talaga? May nakukuha ka man Kinunoy Magtuto. Ang mga tira mo mga Kinunoy, harambaba mo. Baka kaya, Jo, ano ka na, namamangka ka sa dalawang ilog, Jo. Diba yan kayo nakakarisa si Mayor Ligasyon, ano? Ang pagpaparabakbakan ang Kapitolyo. Kasamantala ang kalaban ni among niya, si Ligasyon. Ay, pang-apat na ruta, pang-apat na bola, mga kabanat, pang-apat na bola, fourth draw. LV 103001. Ang ganaan may progreso sa marhay na liderato. Ang kabuhayan mas last ball sa liderato progresibo. O yan na po ay sigurado may hindi na partner o ay pabira. Jamsur para sa to. Kafuerteng Jamsur, Kafuerteng Jamsur. Ready na po pocket calendar. O yan na po ang panglimang bola LV 09004. Kaswerte ka ni. Mas fuerteng Jamsur. Mapadago santo.
Calabanga National High School. Ang serbisyo. Oy, si pigbisita ka na kagipungal daw ni Governor Luigi Kong El Rey, Calabanga National High School. Uya po, baka may pocket calendar po. Kamukapot ka niyo. Pocket calendar 090004. O tronco LV 090004. Congrats kung ano mo na po ang sa imong Android phone. Digdi po sa Radyo Banat. Buong Jamsur para sakto, kafuerteng Jamsur. Oy, good morning mga Dabarkads, ki Boss Raul. Boss Raul, good morning sa imo amigo. Alsa kong Dabarkads, Boy Natong, amigo, good morning. Oy, si Paring Romel pala, Paring Romel Soriano, good morning. Alsa kong padi, kumpare si Paring Romel Soriano, pare ko, good morning dyan sa Panganiban. Good morning, Kabenji. Nakantabay po ako sa programa mo, Ricky. Oy, Boss Ricky, good morning. Dyan po yan sa Isarog Avenue, Naga City. Dyan sa Tinago. Bihira ako makatik sa iyo, partner. Sige, partner. Amigo, the best ka. Pag nahihiling ko ni partner, happy permining amigo kong ini. Bitter na maray si Gorilla Kabalang. Dapat talaga kaniyo bako magkabalang tang kabalang sa dito. Dapat digdig Gorilla. Tang kabalang bagay ang kinakakanbatag. Ano? Si Gorilla pati kahoy kang batag pinapagos kang pati pong kang batag titirahong kanini kabalang. Yung bagalo. O di Gorilla pala, sorry. Pero mga Dabarkads, inabot na naman kita kang oras. Ngunyan pong aldaw na Lunes. Pansamantala, mapaarap kita sa programang Radyo Banat. Banat na sa newsroom si Parikoy, Boss Junil. Sa technical, si Boss Ariel Camarotti. Si Boss Stephen Fabis. Sa mga big boss kan BBS, Ma'am Nelly, Ma'am Lalaine, thank you very much. Ate Joy, Ate Sherry, mga tugang, ako si Benji Rivera, mabalos ka sa inyong pagkatabay. Basta Bareta, sigurado. Mula sa Roma 8:1. Ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu.